desire you. Only you. I just want to be with you, be where you are, dwell in your presence, oh God. Oh, I want to walk with you. And I will climb this mountain, and I step over the shore, and I have chosen to follow. Come and sing. And be by your side forevermore. Yes, Jesus. Tell me what you want me to do, Lord God. Yes, tell me what you want for my life. It is yours, oh God. It is yours. Come on, sing. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow. Be by your side forevermore. Walang tutumbas, Panginoon, sa presensya mo. Tell me what you want me to do, Lord God. Tell me what you want for my life. It is yours, oh God. It is yours. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow. Be by your side forevermore. And I will climb this mountain, and I step on the shore, and I have chosen to follow. Be by your side, be by your side, be by your side forevermore. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, there's nothing like your presence, oh God. There's nothing like your presence, and your invitation is always the same. Come to me, come as you are. Lord, maraming salamat po, oh God. Lord, in you, we do not have to pretend. We can come as we are, as weak as we are, because you can meet us. You can meet us. My prayer, Lord, is that help us, Lord, to stay in your presence, whatever season we are in, Lord. Help us to stay because, Lord, hindi po maikukumpara ang iyong banal na presensya. In your presence, Lord, there is fullness of joy. God, in your presence, we are complete, we are satisfied. Right now, mga kapatid, let's drink in His presence. Allow your thirst and hunger
Be satisfied in the Lord. I speak satisfaction, I speak joy and blessings. I speak healing, I speak life upon you. Oh, hallelujah, Jesus. We acknowledge that you are here with us. We acknowledge that you are here with us. I pray, Lord, that you will help us see how beautiful, how glorious, how holy you are, so that we would come down, bow down in your feet, bow down at your feet and worship you. Every high thing must come down in your presence, Lord. Nothing and no one could ever compare to you. So right now, mga kapatid, I encourage you, let's just bow down before Him and acknowledge His Lordship over your lives. If you are new to this kind of service, I invite you to just open your heart to the Lord, because He has been waiting for you. Thank you, Jesus, for your gentleness, for your kindness, and for your love. Oh, Lord, we allow you, oh God, to fill our hearts. Because I know, Lord, you want to fill us. I know, Lord, that you are here with us. Thank you, Jesus. Oh, we bow down and worship your holy name. You are Lord of all. Come on, let's worship Him, Jesus. Drink in His presence. Thank you, Lord. Hallelujah. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Thank you, Lord. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Will you sing? Jesus, the name above every other name. He is Jesus, the only one who could ever sing. The only name worthy of every breath we could ever breathe. Oh, breath is yours. We live for you. Oh, we live for you. Come on, people of God, sing holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Come on, sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Only you are worthy. Worthy of every breath we could ever bring. Come on, if you have breath in your lungs, God deserves your praise. Oh, would you sing Jesus? Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. The only one, yes. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Come on, offer your life. When you sing holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Come on, ipagsigaw ng puso mo. Sing. Holy, there is no one like, no one besides you, no one beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and how beautiful you are. In your love to those around. I will give my life to you. Ang mga nagmamahal sa Panginoong Hesus, sumigaw, magbigay ng puri. Ang iyong puso ay ialay sa Kanya.
mo nang ilagay ang tiwala mo sa Panginoong Jesus. Kung hindi ka pa niya binibigo, come on, we have a firm foundation. Oh, yeah. A firm foundation. I will put my trust. Those who put their trust in you will never be put to shame, God. We claim that promise today. And I will build my life upon your firm foundation. Put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your firm foundation. Yes, it is. My trust in you not be shaken. Glory, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are. Fill me with your heart. In your love to doors holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love. And I will not I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. The last time, let's sing. And I will build my life. Oh yes, God. Everything may be shaken, but not your love for us. A firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Well, let's give him praise. Online, on-site. Let's give praise to the King of Kings. Oh, come on. Bigay po natin ang papuri sa ating Panginoong Jesus. Na still is in control. Still is on the throne. Siya pa rin po ang may hawak po ng ating mga buhay. Amen? Come on, let's give praise to our God. We know we can trust you, Lord. We know we can trust you. We know we can trust your name. Alam po namin
trouble, chaos, and uncertainty Amen. can shake Thank you, who you are in our life. Not now, not ever. Amen. 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 Salamat, Panginoong Jesus. Let's give glory, honor, and praise to our King. And let's prepare our hearts for the Word of God today. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Let us stand on our feet and do the 7-second praise. Horizon Jams, are you ready? As we welcome Pastor Mike Bulanadi. Hallelujah. Praise the Lord. Wow, so come on. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin natin siya, yung pinakamalakas na papuri na pwede natin ibigay sa Panginoon. Sabi po sa Psalms 150 verse 6, let everything has breath. Praise the Lord. Huminga ka ba? Online? Huminga ka ba? Purihin natin pa na. Come on, let's praise in 7 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Indeed, the steadfast love of the Lord is always new every morning. Maaari na po tayo makaupo. No, salamat po at purihin ang Panginoon sa panibagong araw na ito. Indeed, walang pandemic ang pwedeng pumigil sa pagpupuri at pagsamba po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa amin po mga, I just want to introduce first yung aking pong sarili. Ako po si P. Mike. I'm P. Mike. I'm one of the leader po ng Horizon Ministries. Salamat po sa mga inyong mga oras, lalo na po sa aming mga VIP. Maraming pong salamat po sa pag-spend po ng inyong oras sa amin. Ang aming pong dalangin ay hindi po namin sasayangin yung inyong valuable na time at nawa matapos po ang gawain nito ay makadagdag po kami po ng value po sa inyo. So salamat Panginoon, bagamat dumadaan tayo ngayon sa mga panibago na namang mga quarantine, but still God is great, God is faithful, ang Diyos po natin ay hindi po nagbabago. Amen po ba? Now, dito po, bagamat napaka-limited lang po yung audience natin, pero salamat pa rin sa Panginoon. No, salamat pa rin, damang-dama pa rin po natin ang katapatan po ng ating Panginoon. Amen? Amen. Meron lang po akong ipapakita, malamang-lamang ito pong ipapakita po sa inyong picture ay familiar po ang ating pong mga tinatawag na mga advance in years o yung mga dual citizen. No? Kung sino man yung mga dual citizen yung mga Pilipino, the same time, senior. No, maaring pag nakita mo tong picture na to, somehow, familiar ka dito sa picture na to, lalo pag nakita mo yung Good Earth, no? Siguro kung nanonood si Coach Chris, sure ako, alam mo yan, lalo na yung ideal na yan. No? So yung picture na po yan po ang picture ng Rizal Avenue o Avenida. No? Avenida po ng mga I think 1960s, hindi pa po ako Pitus, Avenida na po yan. No? So yan po ang southbound ng Avenida, no? Yung Rizal Avenue. No, marami sa atin, lalo na yung mga nakaatin po ng Matienza, maaring familiar tayo dyan kasi malapit po yan sa Recto at nakikita po natin. Yan pong lugar na yan po yung meron pong LRT. Tapos ito naman po yung kanyang northbound. So ito po ang Avenida noon, nang wala pa po yung LRT, mapapansin po nyo, kung kita po ninyo dyan sa picture, parang meron po siyang island. Ang kwento po ng mga lolo ko, meron daw dating tram, no, na dumaraan dyan, parang Paris lang. Meron dang tram daw dyan na dumadaan. So ngayon, pag binalikan po natin yung lugar na yan, meron na po tayong makikitang LRT. Bakit ko po pinakita po sa inyo ang picture na yan? Actually, dyan po ako lumaki sa lugar na yan. Dyan sa Santa Cruz area na yan, dyan sa Rizal Avenue area na yan. Dyan po ako lumaki, dyan po ako ipinanganak. Kaya sobrang familiar po ako sa lugar na yan. Meron pong, nung panahon na po, noon pa man, nakikita po natin, ang dami na pong structure po sa lugar na yan. Kumbaga, kung isipin natin, ang tanda na pala itong mga building na to. No? Mga, sabi nga, mga thunders, sabi nga ng mga kabataan natin, ng mga millennials, mga thunders na itong mga building na to. Noong ako po yung nakakilala sa Panginoon, 1980s, no? 80s po tayo nakakilala sa Panginoon, to be exact, is 1988, no? Na masasabi ko sa sarili ko, ang pagkakilala ko sa Panginoon is on and off. No? Nung bagong Christian pa po tayo, on and off yung ating pagkakilala. At kahit nakakilala na po tayo sa Panginoon, patuloy pa rin tayo na sumasama sa mga, alam mo yun, yung mga tinatawag na barkada. No? Barkada.
Barkada kasi napakadalas sa bar. Kaya barkada. Okay? So one time po kami magbabarkada nagkayayaan po kami na mag-happy-happy diyan sa isang building po diyan sa Rizal Avenue. No? Meron pong isang building diyan na matagal nang naitayo. Nagkasundo kami na tara, doon tayo mag-happy-happy sa isang building diyan. So ginawa po namin, umakyat po kami sa isang building, ay natatandaan ko, nasa 6th floor. No, nasa 6th floor po siya, umakyat po kami, so doon po kami nagkasiyahan ng aking mga barkada. Maya-maya, habang nagkakasiyahan kami, enjoy lang, sabi ko, pre, nahihilo na ako, tinamaan na yata ako. Sabi sa akin ng kasama ko, Brad, ako din, nahihilo na ako, tinamaan na rin yata ako. No? Pero maya-maya nakikita ko, yung mga gamit, yumayanig, nanginginig. Sabi ko, mukhang hindi tayo tinamaan, tatamaan pa lang tayo. Bakit? Lumilindol pala. So dali-dali, tumayo ako, binuksan ng pinto, kung napapanin yung karton, yung pag tumakbo, yung hindi sumasayad yung paa, ganun na ganun. From 6th floor down to ground floor, tinakbo ko siya sa takot. Bakit? Dahil yung building, thunders na, may edad na, so naririnig ko yung lagatok ng building. During that time, 1990, katatapos lang po nung isang malaking trahedya ng lindol, kung matatandaan natin, nagkaroon ng lindol sa Baguio, maging sa Cabanatuan na talagang totally. So habang tumatakbo ko, yun yung tumatakbo sa isip ko, hala, pag ako naiipit dito, mamaya after 7 days pa ako makita. So ini-imagine ko na ang ginawa, habang tumatakbo ko, ang sigaw ko, Lord, 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 Lord. From 6th floor down to ground floor, tinakbo ko na hindi ko alam paano ako nakarating ng ganong kabilis. Para akong si Superman, halos liparin ko yung 6 na floor. Pagdating ko doon sa baba, nagising yung gwardiya. Sabi niya sa akin, anong nangyari? Sabi ko, Manong, lumindol. Ay, masyadong mahimbing ang tulog ko, hindi ko naramdaman. Alam niyo sa buhay po natin, pag dumarating po tayo doon sa, alam mo yung parang, sabi natin, bingit ng kamatayan, matinding mga pagsubok, matinding mga problema, ang sinisigaw natin, Lord, Lord, Diyos ko, Panginoon, Panginoon. No? Gusto pong pakita, pasahin po natin ang ating pong passage sa araw na ito. No? Inumpisahan po yung passage, ang ating pong passage is nakikita mo natin sa Luke chapter 6 verse 46 to 49. Ang sabi po dito sa ating passage, samahan niyo po sa pagbabasa, sabi doon, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Verse 47, as for everyone who comes to me and hear my words and put them into practice, I will show what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on the rock. When a flood came and the torrent struck that house, but could not shake it because it was well built. But the one who hears the word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation, and the moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Amen? Nag-umpisa pa yung passage sa question na, why do you call me Lord, Lord? Mga kapatid, hindi nagtatanong si Lord dahil hindi niya alam ang sagot. hindi siya nagtatanong dahil hindi niya alam ang sagot. Actually, alam po ng Panginoon ang sagot. No? Nagtatanong siya dahil alam niya ang sagot because alam po natin that God is omniscient God. Anong ibig sabihin ng omniscient God? God is an all-knowing God. Omnis means all. Scientia means knowledge. So alam ni Lord ang lahat. No? Alam ni Lord na lahat ng bagay sa ating mga buhay. Nagtatanong siya because Jesus is considered, si Jesus po ay isang master coach. Tinatanong niya itong tanong na to for us to answer. Yeah?
Recently, katatapos lang po, congratulations by the way sa mga nanonood na this coming week, no, next week, gagraduate po ang ating mga T3, no, yung ating mga T3, ating mga coaches and coachee. Congratulations, palakpakan po natin ang ating mga sarili, no. Pasalamatan din po natin ang ating tatay man. Sabi ko nga, nung inoffer niya itong coaching na ito, sabi ko, wow, ito ay guntong-ginto. Sabi ko, ako willing akong magbayad kahit wala pa akong pambayad. Because I believe itong coaching nito ay napakatulong, malaking tulong po, no, sa ating pong mga buhay. Sobrang laki po ng tulong nito sa ating mga buhay. No? Ito po, dito po sa ating coaching, isa po sa natutunan po natin, yung tinatawag na CPR. No? No? Tinatawag na CPR. Ano yun? Magkaroon ng clarity. Magkaroon ng clarity. No? We go through the process of coaching para magkaroon ng clarity yung ating mga katanungan sa ating mga buhay. Hindi lang clarity, para tayo magkaroon ng makita natin ano ba ang mga possibility. No, so pag tayo nagkaroon po ng clarity sa ating buhay, doon natin nakikita na okay, ito pala ang mga possibility na pwedeng mangyari po sa ating buhay. At pag nakita mo yung possibility, doon ka magkakaroon, no, yung responsibility mo para gawin mo kung ano man yung dapat mong gawin sa mga bagay na naging clear na sa atin. Ako naniniwala ko, itong tanong ni Jesus, why do you call me Lord, Lord, is a coaching question. Jesus is coaching us. Tinatanong kanya, why do you call me Lord, Lord? So ang sagot nito, tayo din ang makakasagot. Tayo din ang magbibigay ng clarity dito sa tanong na ito, na why do you call me Lord, Lord? Minsan po sa buhay po natin, minsan di ba, parang nahihiya po tayong magtanong. Meron po ba sa atin yung nahihiya magtanong? Lalo na yung pag naliligaw na. Yung ayaw mo pang magtanong, ligaw ka na, ayaw mo pang nagtatanong. No? Bakit? Kasi yung ang dahilan, maari isa yung pride. Ayaw mong mapahiya ka. Di baling na maligaw na ako, no? Wag lang ako mapahiya. O yung iba sa atin, sa halip na magtanong, ang ginagawa natin is nagta-trial and error tayo. No? Again, wala pong masama pag nag-trial and error po tayo sa ating buhay. Wala pong masama pag nag-trial and error. Pero para sa akin, no, ano ba yung tamang trial and error? Check mo yung risk. No? I-check mo yung risk. Kung ang risk niyan ay talagang, makita mo, kapatid, tingnan mo kung ang risk ng trial and error mo ay talagang napaka-risky, no? Yung something na merong mawawala sa atin, hindi magandang trial error yan. Ako nagta-trial and error ako sa mga halaman. No? Mabuhay man, mamatay mo yung halaman, okay lang. Wala namang nawala sa akin. Actually, nag-gain pa ako. At least nalaman ko ano yung mga mali kong ginawa. Pero minsan sa buhay natin, we try not to ask, but ginagawa natin is tayo, nagta-trial and error. Walang masama mag-trial and error, pero kung meron naman ng mga proven na mga bagay sa buhay, bakit hindi lang nga natin ipa-coach? Bakit hindi lang tayo magtanong? Di ba? No? Minsan sa buhay natin, kailangan lang din natin talaga na i-humble natin ang ating mga sarili. Pero kung may mga bagay naman na tinatawag na, eto, proven na, eto na ang mga bagay. Kaninang umaga, we are very much privileged, yung network ko nakasama, no, kanina sa preaching po, special preaching, dahil nga, nagbago po ang ating schedule. So sa halip na dapat kanina umaga, meron tayong a-attend yung ibang network, atin dapat kanina umaga, that's because of the yung utos ng government. So tumalima tayo sa utos ng government. So ang kapalit ng privilege. No? Minsan, totoo, no? Kung meron mawala, meron mang ipapalit si Lord. Ganun po ang Panginoon na, no? Word ba sa iyan? May nawala ba sa'yo? Huwag ka mag-alala, meron ding ipapalit si Lord. So kanong umaga, nagkaroon po ng isang grabe, gintong-gintong preaching, no? Iba, ano yung preaching? Well, talagang maiingit kayo pag nalaman ninyo. Isa po sa naging topic po kanong umaga, actually hindi ko hihiramin kay tatay yung tinuro niya, hihingiin ko na. No? Hihingiin ko na yung tinuro niya. Kasi pag hiniram ko, ibinigay ko sa inyo, mababawi ko pa ba yun? Hindi na. Kaya tayo, hihingiin ko yung tinuro mo kaninang umaga. Actually, bago pa ituro ni Tatay Mansion, natapos ko na yung aking, sabi ko, uy, yung pala yun. No? Mas lalo kong naintindihan. No? Sa buhay natin, no? Kailangan po natin matutunan yung tinatawag na principle.
Ano yung hingin ko kay tatay? Hingin ko sa kanya yung tinuro niya kanong umaga na isi-share ko sa'yo. Actually, hindi ko ma-isi-share yung buo. Exclusive nga eh. Pero, napakaganda nung sinabi nga na i-share ka ng umaga na ano ba ang principle? No? Principle, no? Ang tinatawag na, pag sinasabing mga principle sa ating buhay, ito yung mga bagay na masasabi natin na nawala sa isip ko yung sinasabi. Yung mga principle na sinasabi na ito yung truth, no? Ito yung mga katotohanan sa ating buhay. Minsan sa buhay natin, we just need to go to the principle. Principle na yan ng buhay eh, no? Principle na ano yung mga principle? Principle is anyone, no? It can apply to anyone. Principle is anywhere, is anytime. Ano pong ibig sabihin nun? Sa buhay po natin, no? Halimbawa, paano ba tayo magkakaroon ng buhay ng kaluwagan sa buhay? Paano tayo magkakaroon ng kaluwagan sa ating mga buhay? Principle, no? Anong principle? Sipag at tiyaga. Walang ibang paraan para ikaw ay magkaroon ng kaluwagan sa buhay, kundi sipag at tiyaga. Isa ako sa guilty dyan. Ang akala ko noon, pray. 24/7, pray. 30 days pray, prayer mountain. Walang masama po sa panalangin, no? Wala pong masama yan. Pero, malino naman po, even ang Bible, ang Bible po ay punong-puno po ng mga principle. Punong-puno po ng mga principle ang salita ng Diyos. Katulad nito, ito isa pong principle. Kung gusto mo magkaroon ng kaayusan ng buhay, lalo na pagdating sa finances, anong sabi ng Bible? Ang sabi ng Deuteronomy 28 verse 12, the Lord will open His good treasury and the heaven to give rain to your land in the season, to bless all the works of your hand. Kahit anong prayer mo diyan, kapatid, kahit 24/7 ka mag-pray, kahit 1 month, whole month nagpe-pray ka, pero hindi nagtatrabaho ang kamay mo, wala ring mangyayari sa atin. Principle yan eh. No? That's principle. Diba? Ang principle, basta ginawa mo ang principle, it can apply to anyone. Kaya nga sinabi, ang principle, it can apply to anyone. Ang principle, it can apply anywhere, kahit saan. Kahit sabihin mo, nandito ka sa Pilipinas, na sa ibang bansa ka, the same principle, it could happen. Pwede mangyari yan. No? It can also apply, no? Kahit kanino, kahit saan, kahit anong oras. Diba? Ito, principle po ito. No? Principle po ito. Sa mga tanong po natin sa buhay, ang kasagutan po ay principle. Ano ang principle ng buhay? Isang halimbawa nga po, kung nais po natin magkaroon ng kaayusan sa buhay, ito po ang principle. The Lord bless the work of our hands. Ibibless po ng work ng Lord, ibibless ng Lord ang gawa ng ating mga kamay. Actually, tulad ng sinabi ko kanina, nagtatanong si Lord, why do you call me Lord, Lord? It's not because hindi niya alam ang sagot. Actually, alam ni Lord ang sagot. Makikita po natin sa passage, ang sabi ng passage natin, nakalagay doon, I will show you. I will show you. Alam din ni Lord kung ano ang sagot doon sa tanong niya. Ang nais lang ni Lord right now, ngayong hapon na ito, ma-realize natin yung mga tanong, mga sagot sa mga katanungan natin. Sa mga bisita po namin ngayon na nanonood sa broadcast na ito, hindi po aksidente na dumaan sa feed mo itong Horizon Ministry. Hindi rin po aksidente na someone has invited you para manood ng broadcast na ito. God ordained this time kasi baka meron kang tanong na magkaroon po ng clarity ngayong hapon na ito. No? Ngayong hapon na ito. Itong passage po natin is a parable, is a classic of a contrast. No? Contrast ito pong passage na ito. Pero masasabi ko din po na ang passage na to is a passage of similarity. Meron din pong mga similarity. Ano po yung mga similarity na makikita po natin sa ating passage? Una, both of them, itong dalawang pinag-usapan po sa ating Bible verse ay both of them they call. Pangalawa, no? Both of them hears, narinig naman nila. Ano pa? Both of them had same resources. Actually, pares sila nakapagtayo.
nakapagtayo eh. No? Parehas silang nakapagtayo. Both of them give the same, meron din silang parehas na oras and opportunity. Ano pa? Both of them has same location. Paano ko nasabi yung same location? Parehas lang yung dinaanan ng bahay, ng torrent eh. And both of them experience the same flood. Baka marami po sa atin ngayon, sinasabi natin, bakit siya? Bakit siya? Bakit sila? Actually, sa buhay natin, dumadaan tayo. Actually, sinasabi natin, minsan sa buhay natin, minsan para dumaraan tayo sa mga pagsubok na ating buhay, minsan sinasabi, Lord, unfair. God is unfair. Unfair ka, Lord. Even in my life, dati nasasabi ko yun, Lord, unfair. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ito ang pinagdadaanan ko? No? Actually, makikita nga pa natin dito sa passage natin, actually, parehas naman. Parehas naman ang pinagdaanan nila. Pero yun lang nga, nagkaroon po ng different result. Different result. Ang tanong, ito pang tanong, bakit magkaiba ang resulta? No? Bakit meron silang magkaibang resulta? No? Handa na po ba tayo? Sa mga online audience po natin, ready na po ba kayo makita bakit nagkaroon ng different result kung pare-parehas naman? No? Pag-uusapan po natin ngayon ang contrast. No? Ang contrast, itong dalawang tao na binabahagi po sa atin ngayong umagang ito. No? What's the different? No? Ano po ang different? Okay? Una, ito po yung contrast na makikita po natin yan. Called but did not come. Called but did not come. Makita pa natin dito sa ating passage, sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Everyone who comes to me and hear my word and does them, I will show you. No? Nakita naman natin na parehas namang tumawag. Tandaan po natin, pag tayo tumawag kay Lord, wala po sa sagot ni Lord yung, minsan pag tumawag ka, sasabihin siya, the number you dial is busy at the moment. Wala pong ganun. Wala po kay Lord yung ganun. Pag tumawag ka kay Lord, wala rin sasabihin, the number you dial currently unattended, please try again later. No? Wala rin yung pag tumawag ka, this number cannot be reached. Every time you call upon the Lord, He will answer. Sasagot po kaagad siya. No? Sasagot at sasagot po siya. Tingnan po natin itong picture na to. This one is so interesting. Napaka-interesting po itong picture na ito. Ito po yung picture na naimbento po yung telepono at hindi pa po naimbento yung pang-ahit. Telepono pa lang naimbento dyan, yung pang-ahit hindi pa naiimbento. Sobrang interesting po itong picture na to. Bakit? Kasi ito. This first word ever spoken by on the telephone by Alexander Graham Bell, inventor of the telephone, when he made this first call on March 10, 1876. Oy, mukhang birthday yata ito ni Coach Chris. Coach Chris, birthday mo ba to? To his assistant, Thomas Watson. Ano kaya yung first spoken word, no? No? Ano yung unang sinabi ni Alexander Graham Bell sa mga online audience natin? Hula. Walang tamang maling hula. I-type nyo. No? Hello? Ahoy? Hi? No? Mushi-mushi? Okay? Ring! Okay. Ito po yung unang-una. No? Sabi ko, wow, grabe, no? Napaka-interesting tong pangyayaring ito. Nung unang tumawag si Graham Bell sa kanyang na-inventong telepono. Ito po. Mr. Watson, come here. I want to see you. Mga kapatid, pag tumawag ka kay Lord, ang sagot ni Lord sa iyo, hindi, hello, who's this? Mahisan sa atin, di ba? Sa ano natin, minsan na may tumawag sa iyo,
Sino to? Hindi mo ko kilala, nagtampo. Yung pala, dinilit mo kasi yung number niya. Aminin. Oh, yung mga disciple dyan, tumawag yung life group leader. Pagtawag ng life group leader, sabi ng disciple, sino po ito? Dinilit yung number. Pero si Lord, when you call, pag tumawag ka kay Lord, ang sagot ka agad ni Lord, come here. Come here. Ito yung isa sa contrast, sa difference nitong dalawang taong ito. Isa sa pagkakaiba nila. Parehas namang tumawag, but the other one, yung isa, hindi po siya lumapit. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya hindi siya lumapit? Isa sa nakikita kong dahilan, no? Kung babalikan ko po yung passage, no? Kung babalikan ko lang po yung passage po natin. Dali pa, i-atras lang po natin at balik lang po ako. Sabi niya rito, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? Everyone who comes to me and hear my words. Hindi kaya marami kasi sa atin, no, na kinakatawa na pag tayo pinatawag ni Lord, pumunta ka, come here. Pag sinabing come here, halimbawa sa mga anak natin, pag tinawag ko yung anak ko, Mickey, halika, minsan hindi lalapit yan. Bakit? Kasi ano iniisip niya? Responsibility. Tama po ba? Minsan, ayaw nating lumapit kasi iniisip natin responsibility. Dito sa passage sabi niya, and hear my words. Hindi siya my word, but ito ay plural. My words. Minsan kinakatuko natin, ano kaya itong mga my words? Isa pa sa ililik ko sa inyo kaninang umaga. Isa sa ililik ko na natutunan ko kaninang umaga. Minsan kasi ang Bible, akala natin, is a book of rule. Natatakot tayo sa salita ng Diyos kasi alam natin na ang pagkakilala kasi natin sa Biblia is a book of rule. More than the book of principle. No? Na pag pinatawag ka ni Lord, ay mga ko, rules na naman yan. Hindi kaya itong isang ito, kaya hindi siya lumapit, hindi siya pumunta sa Panginoon because sabi niya, my words. Sa buhay po natin mga kapatid, no? Kinakatakutan ba natin yung mga my words? No? My words, ibig sabihin, ang dami naman. Parang pag tayo naging part ng Horizon, no, this coming April 10, magkakaroon tayo ng DOH. DOH nga ba? Hindi, POH. POH. Kala ko Discover Our Horizon eh. DOH. POH. No, Power of Habit. No? Power of Habit. Sa Power of Habit na yan, no, doon natin ipapakita na, okay, to be a part of Horizon, ito po yung dapat natin gawin. To be a part of Horizon, ito po yung dapat po natin gawin. Nakikita natin na, ay, ang dami namang words. No. Yung aming pong tinuturo sa inyo, kaming mga leader, isa po sa mga leader, sa mga tinuturo po natin, sa mga disciples po natin, itong mga words na to are principle para mabago po ang buhay po natin. Kaya wag po natin katakutan pag nakita natin, my words, ang dami naman. No. Actually, yung words na Lord, yan yung love niya para sa iyo. Yan ang pag-ibig ng Panginoon para sa iyo. Ang pag-ibig na yan, yung mga sinasabi ni Lord sa iyo, yan ang magpapabago at magpapaayos ng ating mga buhay. No. And this will bring us doon sa ating pong second point. Okay, balikan pala natin ha. Sabi doon, calling to God shows connection. Yes, marami sa atin. No? Dito sa Pilipinas, pag sinabing Christian, iba-iba rin yan. Pag kahit sabi mong Christian, kahit iba-ibang reliyon, basta niwala kay Jesus, no? Sinasabi nila, kami naman din, tumatawag naman kami sa Panginoon. Eh. They also have the connection. But, ito po yun eh, this is the difference. But coming to Him signifies our communion. Signifies our communion. Ito po sa isa sa naging different. They are called, but they did not come. Tinatawag ka ba ng Panginoon? Come. Tingnan po ulit natin ang panibag, isa pa pong contrast dito po sa passage na to. Tingnan po natin yung ating hina-highlight na passage. Sabi doon, the torrent struck that house. No? The
that struck that house. Makikita natin, ganun din po ang nangyari sa isa. The torrent struck that house. Parehas, no? By the way, yung torrent, ngayon alam na ninyo, ang torrent pala nasa Bible. Sa mga alam ninyo, yung mga nagto-torrent dyan. Baka kung ano-ano mga dinadownload. Hindi, reminder lang, naalala ko lang, yung mga nagbibit torrent dyan, uTorrent, no? Gamitin ng tama. No? Sabi nga ng ating Pastor Loy, gamitin ng tama. Huwag gamitin sa kasamaan. No? Okay yan, pero gamitin natin sa kabutihan. Okay? No? Nasa Bible pala yung torrent. Okay? And then, sabi dito, yung isa, but could not shake it because it was well built. Parehas na torrent, pero itong isa, hindi raw ma-shake. Hindi siya ma-shake. Bakit? Because it was well built. Ang isa naman, centrum. It collapsed and its destruction was complete from A to C. Total destruction. Parehas na torrent, yung isa, hindi nga ma-shake, hindi shake, hindi. Pero isa, it really collapsed. Ang nakakatakot nito, total destruction. Saan nagkaiba? Saan nagkaiba? Tingnan natin, sa verse 4 to 7, for as everyone who comes to me and hear my word and put them into practice. Sa isa naman, but the one who hear my word and does not put them into practice. You see the difference? Same torrent, different result, different action kasi. Saan nagkaiba? Sa practice. Sa practice. Ito yung naging different nila. Bakit yung isa, totally, ito pa nakakatakot, no? Totally collapsed and destruction was complete. Phase out. Mamaya makikita pa natin, bakit kaya sinabi ng passage na collapse and was complete? No? Bakit? Totally complete. So sa practice, ano ba yung practice? Yung isa, ang practice niya, hindi kasi niya ginawa. Yung isa, ginawa niya. No? Heard but did not heed. Maaring si Lord fair naman, sinabi niya, ganito mo dapat gawin, ito ang dapat natin gawin. But the problem is, yung isa, hindi niya ginawa kung ano yung dapat niyang gawin. Hindi niya sinunod yung instruction. Ilang beses na sa buhay mo, ang instruction ganito, hindi mo sinunod, ginawa mo kasing shortcut. Nakaka-relate? Baka, no? Yes, okay ang shortcut. Sometimes, it's a smart thing to do. Kung meron naman talagang shortcut. Pero hindi lahat ng bagay, iso-shortcut mo at lagay mo dyan. Huwag shortcut. Merong proseso. Ang buhay, hindi pwedeng shortcut. Amen? Hindi pwede ang buhay minamadali. Hindi pwede yung parang rush. May mga bagay, pwede. No? Pwede mo kasi may mga, lalo ngayon, meron tayong mga technology. Diba? Halimbawa ng mga technology. No? Nung araw, pag nagpadala ka ng USB, ang gagawin mo, itali mo sa paan ng kalipati, paliparin mo, makakarating yan doon. Ngayon, hindi na ginagawa yun. No? Actually, we tried it before. Nakita ko rin yun. No? Ginagawa namin nung araw, ang hilig ko mag-alaga ng kalapate para magpadala, itatali sa paan ng kalapate, ipapadala. Ngayon, hindi mo na kailangan yun. Meron tayong internet. Pero minsan, yung internet natin, maunahan pa yata ng kalapate. Sorry po. Nauna pa yung USB mo makarating na sa papadalan mo kaysa sa pagda-download niya. Pero yun nga there is a process. There is a practice na dapat natin gawin. Kaya nga, if you want the right product, you need to have the right process. At itong practice na to, ito yung right process. Gusto mo ng tamang produkto? Daan ka sa tamang proseso. Even sa pagtatayo po ng building, sa pagtatayo, ito pinag-usapan natin. Actually, alam na alam ni Jesus itong sinasabi niya. Alam na alam ni Jesus itong parable na sinasabi niya. Sobrang pamilya siya rito sa foundation na to. Alam niyo kung bakit? Alam niyo mga online audience, alam niyo, bakit? Kasi si Jesus ay karpintero. Kaya pamilyar siya pagdating sa mga foundation. Malamang nung bata pa si Jesus, kasama niya si Joseph, no, bilang karpentero, nakapagtayo sila ng bahay at nakikita niya na ito, pag gumawa ka ng bahay, dapat merong tinatawag na foundation.
Ang problema lang, minsan ayaw natin yung foundation kasi tanda natin, pag nagtayo ng foundation, hindi mo magugustuhan ng foundation. Pag nagpunta ka sa isang construction site at foundation pa lang yan, ang makikita mo, pangit, magulo, messy, nakakapagod. Totoo yun. Pag tinignan mo ang isang lugar, tinignan mo yung foundation, alam ba tinatayo na, binibuild yung foundation, hindi mo naman masasabi na, wow, ang ganda ha. Wala. Halos wala kang makita. Pero makikita mo, doon sa foundation na yun, nandoon lahat ng trabaho. Nandoon lahat ng hirap. No? Nandoon lahat ng pawis. Bakit? They need to secure that foundation kasi kung ano man ang ipatong mo dyan sa foundation na yan, yan ay magre-rely doon sa foundation. Kaya nga ang foundation, hindi lang isa ang gumagawa. Hindi lang isa gumagawa. There are group of people, pag nagtayo ng building, there are group of people na gumagawa. Isa, may arkitekto, may engineer. May mga tao, bakit they need to consult each other sa buhay natin? Baka ginagawa mo, nagso-solo flight ka kasi. Kaya ang foundation mo, hindi mo maayos-ayos, magpatulong ka sa iba. Kaya nga, magpa-disciple tayo, mga kapatid. Sa discipleship, dito sa ginagawa nating discipleship, dito po nabibuild ang foundation natin. Minsan sa amin, ay, bakit meron pang life class? Ay, bakit meron pang SOL? Sana kung isa lang, hindi. Meron pang 1, 2, 3. Pag sinipag pa si tatay, mas may 4. May SOL 4 pa. Pag meron pang binigay ni Lord, si Lord na word kay tatay, baka may SOL 5 pa. Ay, bakit may mga ganito pa? Ay, bakit kailangan pa kasi ng life group? Kapatid, kailangan natin yan. Because you cannot build your foundation alone. Hindi titibay yan. Yung foundation, itong ginagawa natin, hindi para pagurin ka. Ginagawa natin itong mga bagay na to sa process ng discipleship natin para tumibay ka. Type natin mga all-only audience, para tumibay ako. Para tumibay tayo. No? Tumibay tayo. So sa buhay natin, makita natin, sometimes, narinig na nga natin eh. But the problem is, we did not heed. Hindi tayo sumunod. Ginawa natin yung sarili nating gusto, ginawa natin yung sarili nating process, at the end of the day, we collapse. No? We collapse. Hearing without doing is shallowness, but hearing and obeying guarantee strength and steadfastness. Steadfastness means firmness. Na pag tayo sumunod, but every time na maririnig natin ang Panginoon, may mga sinasabi ang Panginoon sa atin, and we heed to that call, it give us steadfastness. It give us strength. No? Huwag kang makinig to na, nakita mo, very shallow. Very shallow ang ating pong mga buhay. Pangatlo po, struck but did not stand. No? Struck but did not stand. Nakita po natin doon sa passage natin, parehas naman. No? Parehas tinamaan sila. Parehas napadalan ng flood. No? But yung isa, hindi, sabi, ang ganda ng word, no? Not shaken. Ang ganda ng kanong klaseng buhay na anumang problema, anumang pagsubok, you will not be shaken. Hindi tayo masishaken. But yung isa, nung dinaanan, totally distracted. No? Sabi doon, they are like a man who built a house, who dug down deep and laid the foundation on the rock. When the flood came, the torrent struck and that house, but could not shake it because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground. No? Without, sabi doon, without foundation. Sa tagal-tagal ko nang binabasa tong passage na to, talaga palang totally walang foundation. Imagine mo na lang, tinayo mo yung bahay mo, parang pinatong mo lang. Kaya pala, ang naging distraction, complete. Ni walang pinagkakapitan yung buhay nitong taong ito, totally complete distraction yung naranasan niya kasi nakapatong lang. Ano bang klaseng foundation ang ginagawa natin sa buhay natin? Minsan ang foundation natin, yung nakikita lang natin kasi sa ground. No? Minsan, ano bang mga foundation natin? Diploma natin. Again, hindi masama ang diploma. No? Yung career natin, ang nagiging foundation natin, doon tayo nakakapit. No?
Yung mga possession natin, kung ano ang meron tayo. Minsan, yun yung nagiging mga foundation ng ating mga buhay. Again, hindi siya masama. Pero it's the other way around. Build your foundation. Kung meron kang diploma, may negosyo ka, may maganda kang relationship, may maganda kang pamilya, yan ay bunga ng malalim na foundation mo. Yun po yun. Kumbaga, kung ano man itong mga bagay na to, ito ay mga bagay na bunga ng malalim na foundation po natin. Amen? Tingnan po natin isa. Ang sabi doon, who dug down deep. Dug down deep and laid the foundation on the rock. Ang foundation po, tinatrabaho. Matagal ang trabaho, hindi po siya shortcut. Ang pag-laid ng foundation ay tinatrabaho. Ang sabi niya, who dug down. Not only dug down, but dug down deep. Ito po yung pagpapalalim ng ating buhay. Na makasiguro po tayo ng ating foundation is a firm foundation na whatever shaking that will come and strike us, we will not be shaken. Amen? A storm can either make us fall down or stand strong, depending on how solid is our foundation. Ang ating mga buhay, tatayo lang yan o tutumba yan. Tignan po natin, ano po ba ang foundation nito? Ano po ba ang foundation na ito? Makita po natin sa passage po natin, itong isang tao na to, he dug down deep, nagpalalim po siya, at nung hinukay niya, ano daw nakita niya? The rock. No? The rock. And who is this rock? Sino itong rock na ito? Na nung nag-dug down siya, there is the rock. The rock is no other than, sinabi po na Apostle Paul sa 1 Corinthians 10 verse 14, the rock is no other than Christ. Jesus Christ is the rock. Sa mga tanong po natin, why my life is shaken? Bakit nasishaken ako? Sa panahon natin ngayon, ang daming mga shaking. Even in my life, I was shaking in my business. Ang dami kong shaking na sa business. No? Ngayon, ito na naman, in-announce na naman na by tomorrow morning, ECQ. No? ECQ na naman bukas. So marami na namang, may mga operation na naman na stop, may mga bagay na naman na hindi tayo pwedeng magawa, limited. Maaring marami na namang business is shaken. The question is, are you shaken? No. Nasi-shake ba tayo sa mga issue na to? Yes, tao tayo. Nasi-shaken tayo. Pero kung ang ating mga foundation is built on the rock, ano alam, walang iba kundi si Jesus Cristo. Sa mga online, sa mga bisita po namin, it might be this be the first time na nakapanood po kayo dito sa amin online. Yung question minsan sa buhay mo na, bakit parang ang buhay ko ay magulo, bakit ba ang buhay ko ay shaking? Check po natin yung ating pong foundation. Is our life built dito sa foundation na rock? Ang foundation natin is a rock. At ang rock po na pinag-uusapan po natin dito sa salita ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Si Jesus lang po ang kayang magbigay ng matibay na pundasyon ng ating buhay. Kung ang ating mga buhay ay naka-anchor dito kay Hesus Kristo, ang pangako po ng salita ng Diyos, our life will hindi po tayo masishaken because Jesus is the solid rock. Kung meron po nag-imita sa inyo, tanungin nyo siya. Tanungin nyo siya. Tanungin nyo patungkol kay Hesus Kristo, paano natin siya tatanggapin sa ating buhay? Paano mo siya tanggapin sa iyong buhay, kilalanin mo siya, at siya ang maging pundasyon ng iyong buhay. Amen? Only Jesus can be the sure foundation po ng ating pong buhay. Nawa, itong message na to mga kapatid, itong message na po ay talagang makita natin, lalo-lalo na ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon, itong ating mga pinagdadaanan po natin ngayon sa ating mga buhay, makita po natin na there's no other way. There's no other way but Jesus. Siya lang talaga ang sure na pag kinapitan natin,
meron tayong kasiguruhan. No? Meron pa tayong kasiguruhan. Gusto ko po ibigay po ang ating pong big idea sa hapon na ito. Ang big idea po natin is, foundation are built in private. Ang mga foundation po natin, binibuild po siya. Kaya makikita nga po ninyo, diba? Pag ang isang building, tinatayo po ang foundation na, hindi naman po naka-expose po yan. Nakatago po yan. Bakit yun? It's messy, makalat po yan. Pero, but bared in public. Ang foundation po natin, as we build our foundation in private, in the secret area of life, palalimin po natin ang ating foundation privately. Lulutang at lulutang po yan. Makikita at makikita po ang resulta kung ano ang foundation. No? Kung ano ang magiging bunga niyan, ay depende po yan sa foundation na ginawa mo at itinanim mo yan sa iyong buhay. No? So, mga kapatid, napaka-importante palagi sa ating buhay is yung ating the secret area of our life. Ito po yung ating spiritual na buhay sa Panginoon. Because Jesus is our Lord, yan po ay spiritual. Kailangan po natin ayusin po natin ang ating spiritual na buhay. We need to have the right relationship with Jesus. And I tell you, hindi po tayo magkakamali if we have the right relationship with our Lord Jesus Christ. And I hope sa umagang ito, nakita natin na, okay, itong buhay na to, nagkaroon tayo ng clarity, nagkaroon tayo na mas clear na sa atin, why our life are shaken. Bakit tayo nasi-shaken? No? Ang isang bagay po na dapat po natin, una po natin tingnan, saan ba nakaangkla itong buhay na ito? Sa ating pong mga, mamaya sa ating pong mga huddle po natin online, ito po yung pag-usapan po natin sa ating pong speed of implementation. If you can rate the depth of your foundation as a person, no? As a person, what score would you give yourself? Ano ang score na ibibigay mo sa sarili mo? No? Kung i-rate mo ang sarili mo. 1 to 5, no? Itong 1 to 5, 5 is the highest. Base with your communion with God, obedience to God, and the strength in adversity. No? Nawa ang mensahe na po na ito ay sa maliit na bagay nagkaroon po ng clarity. No? Na okay, now I understand. Na ngayon naunawaan natin na in life, shaking, darating talaga yan. Pagsubok, darating at darating yan. But ang tanong, is your foundation is firm enough para sa mga pagsubok na po na yan? Amen? Gusto ko, bago po tayo matapos, gusto ko pang i-announce na next Sunday po, no, this coming Sunday, babalik po ang isa sa pinakamagaling po nating speaker dito sa Horizon. No? Praise God sa buhay po ni Coach Chris. No? Praise God, palakpakan po natin sa buhay ni Coach Chris. Next week po, he will share Life in the Garden. So, mga plantito at plantita, mukhang atin to. O kaya plantatay, plannanay, mukhang atin to. Life in the Garden. Mukhang itong si Coach Chris, mukhang nagiging plantito na rin, o plantatay. No? Tingnan natin, ano itong napakamagandang mensahe na ihatid sa atin ni Coach Chris. That is next week, Life in the Garden. That's April 4, Sunday again. No? Ang ating pong online service is ulit ay 2 p.m. And meron po tayong broadcast po sa YouTube ng 7 p.m. Amen? So, exciting next week, next Sunday, Coach Chris, siya po ang mag-preach po sa atin, April po, that's this coming Sunday. Amen? So, again, marami pong salamat for this opportunity to share the Word of God. I'm really so blessed for this kind of opportunity. At lahat po ng papuri, binabalik po natin sa ating Panginoon. So come on, dito sa audience po natin, tayo lang po tayong lahat. Meron po, 100 po tayo, kahit limited lang tayo. Ganun din sa online, sa ating mga online audience. Kung may katabi ka, no, sabihin mo sa kanya, congratulations, because success begins on Sunday. Amen. Purihin po ang Panginoon.